Bata pa lang ako ay mahilig na ako manood ng K-pop. Di ko pa nga alam kung may tawag sa kanila dati. Basta nakailigan ko na manood gaya ng 2NE1, Wonder Girls. Nakakalataan yung edad, no? Hey. Nya. Pagdating ng high school, saka ko palang nalaman na may iba't ibang grupo at mga tawag sa mga umiidolo bawat grupo. Pero pasimple lang ako na umiidolo dati nung high school pa ako. Na-stigmatize pa kasi ito. Uso pa yung matukso, mabiro, pag K-pop yung hilig mo. Pagtungtong ko ng college ay sagad na ang paglaganap ng K-pop. Nandyan ang BTS, Blackpink, at nawala na rin yung mga nambubuli pagdating dito. Dahil halos lahat ay nakikinig na sa kanila. Lahat ay nag-transform from hater into fan. Nalesen na rin ang hate. Dahil doon, lantaran na rin ang pagiging fanboy ko sa iba't ibang grupo at lalo na sa Twice. Twice! Feeling ko nga, hindi ko masosurvive ang college pag walang Twice eh. Pero I'll make a dedicated video about sa kanila soon. Fast forward, graduation. Graduate na rin ang mga pagkahilig ko sa mga grupo. Adulting hits nga naman. Iba-iba na ang priority. Pero may mga kaibigan pa rin akong active sa pagkilala ng iba't ibang grupo. Bilang nonchalant and focused na sa life, marami nang iniisip at wala nang oras kumilala ng mga bago. Hindi ko sila pinapansin. May isa akong kaibigan na kasama ko sa Twice concert. Basically, kasama ko sa lahat ng pagpapanboy. Nagsasabi ng, stan mo to, check mo to. Pero sagad mang gatekeep sa mga PH girl group. And that time, sabi ko lang sa kanila, gatekeep mo lang yan, wala na akong oras dyan. Shit! My oh my! Kung pinansin ko lang yung mga clip na sinesend niya, mga picture na sinend niya with members, and talagang pagpunta niya sa iba't ibang show. Matagal ko na sanang nagawa tong video na to. Hey! Presenting Bining! So, gaya ng karamihan ay late blooms ako. Late bloomer? Pero siguro gaya ng karamihan din ay naririnig ko na mga kanta nila at nakikita ko na sila kung saan-saan sa internet. Yung mga nagbibigay ng pamasahe, yung nag-ice cream, yung nagtatasa, yung nakasalamin, yung ribbon, yung papel ng girly top, salatado. Salatadong si Malo yung una ko nakilala sa kanila. After kong malaman at ay sila yun? Chinat ko agad yung tropa ko at mga iba ko pang kaibigan na matagal ng blooms. Nanood ng mga performance online, screenshots, tapos pangalanan mo nga to isa-isa. At talaga naman, ang pagpapangalan nila, mahal, baby, asawa ko, tropa, baby ng baby ko, at kung ano-ano pang may pangalan dahil malala na yung mga sakit nila. Grabe talaga itong mga kaibigan. Buti natitiis ko sila. Hanggang sa naaliw na ako sa lahat ng dumadaan sa feed ko. At sinakop na talaga ng Binicor lahat ng social media ko. Pinakinggan ko lahat ng kanta nila at ang una kong naka-on repeat ay dagadagadag string. Dahil nalaman ko rin mga pangalan nila sa kantang to. Aya, ready, set position, Stacy, fighting on your own, Maloy, hindi susuko, Joanna, taas noon titingala, Gwen, nobody can stop me, Colette, this race I can ace, Sheena, no pressure, I'm steady, Mika, got nothing against me, wait, Tara, zoom, bini, bloom. Pero, take a break, baby, if you feel doom. So, love yourself first before it all hurts to die. All that I believe in, you'll make it. After ko makilala isa-isa, pumili ako ng magiging bias ko. Ng mga 1 week siguro. Kilala ko sarili ko, pa iba-iba ng gusto at di loyal sa bias. Ang una kong bias ay si Tagadang Mika Lane. Talaga namang halungkat sa ID at throwing agad. Sa panonood ko ng mga random clip nila, nalaman ko rin na si Sheena ay taga sa amin lang. Like, at same school. Kaya sinabi ko agad sa kapatid ko at umawa lang siya. All this time, kilala niya yung Bini. At nakikita niya na si Sheena sa school nung PBB ba lamang siya. I feel betrayed. At muli kong naramdaman yung saya ng pagiging fan. Kala ko wala nang energy sa mga ganto. Yung pagka may nakita kang photoshoot nila or picture nila, gusto mo na lang i-drawing agad. I really appreciate those genuine moment nila together plus their songs. Hanggang sa namotivate ako mag-aaral ng animation dahil na rin sa kakulitan nila. At that time, si Colette ang bias ko.
So, si Kulit ang una kong ina-animate. Kaya rin, Beanie, ang first animation ko, dahil sila talaga dahilan kung ba't ako nag-aaral ng animation. Bilang fan, sumusuporta ako sa mga iniidolo ko dati sa pagbili ng mga merch. Pero dahil marami ng bayarin, tipid-tipid muna. Kaya nga nung nag-announce ang collab ng Bubuyog na Pula at Beanie, di ko pinalampas. Tingin sa burger! Tingin sa burger! Atras! Mukha ng burger! Pagka-announce ng release ay naglibot na agad ako sa lugar namin at sa iba't ibang branch upang simulan ng pangongolekta. I wanna be the very best like no one ever was. Katakatsimol! Ang goal ko sa hunt na ito ay makompleto yung 16 na photocard. Nakalimang branch kami noon sa araw na yun. At ang sagot lang nila, bukas pa po magkakaroon. Kaya halos sinaraw-araw ko ang pagbe-burger sa buong buwan ng September. Alam ko na nga pag out of stock, Monday na magkakaroon. At madalas, ang wala ay yung peach mango pie. Nakakuha rin pala ako ng makapal na photocard nun. Indication kasi yon ng 3 cards ang nasa loob. Isang thank you card, congratulation card, at ang ultimate goal ng lahat, group photocard. Pagkabukas ko nung akin, 2 yuan na yung nasa pack. Natapos yung event, hindi ko na kompleto yung set kasi ayaw ko rin makipag-trade. Na-enjoy ko yung random na pag-pull. Tamang dasal lang sa RNGesus, sa mga gacha gods. Tipong pipintahan mo pa every braha. Tapos, anit pa lang, kilala mo na. Sa sobrang purga mo ng burger. Nakapunta naman yung mga kaibigan ko sa event at masaya na ako sa kanila. Kasi talagang deserve nila yun. Masaya na ako sa pagiging simpleng fan sa ngayon. Wala akong pera, pang Beanieverse. Siyempre, lahat naman ng fan gusto ma-meet yung idol nila. Hoping na lang someday. Masaya na ako ngayon na sila yung dahilan kaya nakakapagsimula ako ng iba't ibang bagay. Gaya nito, animation. Sa kanta, sa kulit, sa mga message nila. Thank you. We thank you. Congrats nga pala sa successful Grand Beanieverse. Let's go!